we have already completed yung pong guidelines, and we have also incorporated yung mga comments and inputs from these three agencies. Kompleto na ang guidelines. Ito ang ipinahayag ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao bilang tugon sa sulat na ipinadala ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng payout sa ilalim ng ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP sa panahon ng halalan. Nauna nang nagpaalala si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi maaaring ipamahagi ang AKAP kung hindi magsusumite ng guidelines ang ahensya para payagan ng exemption nito sa umiiral na election ban o ang paggamit ng public funds sa kasagsagan ng election period. May notation nga po doon si Chair Garcia na directing the DSWD to submit or provide the COMELEC with copies of our guidelines for their reference. So, yun po yung aming pong natanggap na dokumento, and DSWD will comply with that directive from the COMELEC. Ayon kay ASEC Dumlao, nagawa na ng ahensya ang parte nito para kumpletuhin ang hinihinging AKAP guidelines ng COMELEC. Naisumite na rin nila ito sa Department of Budget and Management at Office of the President. Under review na po ng DBM and OP. So once ma-aprobahan na po ng OP, DSWD will cause the immediate publication of this and the submission of a copy to the COMELEC. Ayon sa DSWD, inaantay na lamang ng ahensya na maaprubahan ang isinumiteng dokumento upang makapagpasa na rin ng kopya ng guidelines na hinihingi ng COMELEC. Samantala, sa panig naman ni DSWD Rex Gatchalian, nangako ang kalihim na magsasagawa ng safety net o mahigpit na sistema sa pagpapatupad sa distribution ng AKAP sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment at National Economic Development Authority upang hindi maabuso. Ayon sa kalihim, nakasaad sa guidelines na hindi maaaring pumunta mismo sa payout ang isang public official at maglagay ng anumang materyales o tarpaulin na may kinalaman sa anumang pangangampanya o anumang pagbati. Dagdag pa ng kalihim na hindi aniya dapat maapektuhan ng eleksyon ng distribution ng tulong para sa taong bayan. Kaya ang approval ng kanilang hinihintay ay siyang magsisilbing green light upang ituloy ang programa. Sakaling maaprubahan na, maraming benepisyaryo ang makikinabang ng tulong na ito ng pamahalaan, gaya ng nakatanggap ng ayuda noong nakaraang taon. In 2024, around 5 million beneficiaries yung pong na-serve natin under the AKAP program, and we have spent more than 26 billion pesos. Samantala, sinabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kinakailangan lamang nilang makasiguro na maibabahagi ng tama ang ayuda nang hindi naman lalabag sa batas ang proseso ng distribution nito. Ayaw naman nating masisi tayo ng mga kababayan natin pagdating ng March 28 kung hindi makakapamahagi sapagkat hindi effective ang ating exemption dahil wala po yung guidelines na kanila pong naipangako sa atin. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.